Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so habang nagbabasa-basa tayo ng mga doctrine, mga legal doctrine, ay meron akong nakita. Ito po yung nullum crimen nulla poena sine lege, no? So, ang ibig sabihin po nito, there is no crime when there is no law punishing it. Ibig sabihin, wala daw pong isang krimen o walang krimen kung wala pong batas ang nagpaparusa doon sa krimen na yon. So, ibig sabihin, kapag halimbawa meron tayong iniisip na ito kasalanan nito, may ginawa siyang ganitong bagay. Pero kung wala naman pong batas na nagpaparusa doon sa sinasabi natin na ginawa nitong taong to, so sa ating palagay, kasalanan yon, krimen. Pero kung wala pong batas na nakasulat kung paano parurusahan yung isang krimen na nasa isip ninyo, ay wala pong mangyayari. Ibig sabihin, ligtas po yung tao na yon doon sa isang krimen. Kasi po wala pang batas. Okay, bago dyan mga kaibigan ay may pahapyaw lamang tayo. Okay, about sa tumakbong senador, no, na si Heidi Mendoza. Okay? So ito yung sinasabi ko mga kaibigan, na ang target po kasi ng administrasyon ay mga Duterte. Ibig sabihin, yung mga pinklawan, mga dilawan ay hindi po nila pinapansin. So busy po yung administrasyon sa pagsira sa pangalan, pagsira po sa kredibilidad ng mga Duterte. So ibig sabihin, lahat po ng mga Duterte-allied politicians na tumatakbo nitong nakaraang halalan, May 2025, yun po yung target nila na hindi manalo. No? So target nila na sirain yung grupo, no? At yung Duterte allied. Okay? So dahil dyan mga kaibigan ay nakalimutan ng administrasyon na hindi lang pala Duterte ang kalaban nila. No, meron pang pinklawan at merong dilawan na tinatawag. So, ito po yung napansin ko. Ilan sa mga naging COA commissioner ay nagpahayag na ng pag-audit na ginagawa, no, ng COA doon sa confidential fund ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at iba pang ahensya po ng pamahalaan na mayroong confidential and intelligence fund na tinatawag. Yung paraan po na nakapaloob doon sa Resolution 2015-02 ay certification lamang yung kailangan. Certification is enough para maipakita na ginamit ng ahensya yung kanyang confidential fund nang naaayon sa rulings, no, sa mga guidelines po ng Commission on Audit. Ibig sabihin, yun po yung nakalagay yun po yung nakasaad, yun po yung procedure ng COA. Kapag ino-audit nila ang confidential and intelligence fund, merely certification is enough. Enough as a form of liquidation. Kaya nga mga kaibigan, naglabas nga po ng report ang Commission on Audit, no, patungkol po doon sa budget ng Vice Presidente amounting to 125 million pesos for her confidential fund. At base nga po doon ay naglabas nga po 'di ba ng ano ba tawag doon nila? Yung unmodified, unqualified opinion. So that means to say mga kaibigan, ang ibig sabihin lang po noong unqualified opinion, yung financial statements ng Vice President Sara Duterte showing fairly present the financial position in accordance with the government
accounting standards. So, ibig sabihin, naaayon po sa accounting standards yung ginawang paggastos ng Office of the Vice President. So, in other words, the funds that were accounted for the Vice President were properly used from the standpoint po ng accounting and auditing perspective, no? So, ibig sabihin, wala pong red flags or irregularities na nakita ang Commission on Audit. Yun po yung lumabas sa report nila. Kaya nga po, kung susuriin natin at titingnang mabuti, ay wala po talagang pagkakamali doon sa paggamit ng confidential and intelligence fund. Dahil kung inyong mapapanood yung Quadcom hearing, again, si Congressman Romeo Acop ang nagtanong, ang nag-interpellation doon sa taga-COA. Ang tanong po ni Congressman Acop, ginastos ba ng Office of the Vice President ang kanyang confidential fund na 125 million in just 11 days? Ang sagot ng taga-COA, yes po. Opo, di ba? Sumunod na tanong ay, naaayon ba ito doon sa standard procedure? And ang sagot po ng taga-COA, wala kaming nakikitang irregularities. Tamang-tama lamang yung naging paggastos o paggamit ng pondo ng confidential fund ng Office of the Vice President doon sa kanyang mga programa. So therefore, okay yung paggastos ng confidential fund. Sumunod na tanong, meron bang mga isinumiting mga dokumento, mga pruweba, liquidation ang Office of the Vice President? Ang sagot po ng taga-COA, meron pong mga reports na isinabmit. Kompleto po yung reports na isinabmit ng Vice Presidente. So doon pa lang sa COA, doon sa Quadcom na yon, malinaw na po na wala pong pagkakasala o mali o irregularities doon sa paggamit ng confidential fund. Pero magtataka kayo mga kaibigan, doon sa mga commissioner ng COA na nagpatotoo, no, nagpatotoo doon sa sinabi ng taga-COA, si Attorney Rowena Guanzon. Di ba sabi pa ni Attorney Rowena Guanzon nung natatawa pa siya, Resolution 2015-02, certification lamang ang kailangan. Certification na ang kailangan. Oh, di ba? You read it. Di ba sabi ni Rowena Guanzon, you read it. Basahin ninyo, malinaw yung resolution na yan, kung ano man yan. O, di ba? Malinaw na ano lang. Kasi si Attorney Rowena Guanzon is COA Commissioner po yan. Naging COA Commissioner po yan. Isa pa, ito pong ipaparinig ko sa inyo ay isa pong taga-COA din. COA Commissioner din po ito. Si Grace Tan. No? Si Grace Tan po ay taga-COA din po. Kalain nyo yun mga kaibigan. Taga-COA din po itong si taga-COA rin po itong si Grace Tan. Tingnan ko lang yung eksaktong pangalan ha, para hindi ako magkamali. Tapos hanapin nyo na lang yung kanyang video. Ayan. Ito po, no, siya po yung, hindi ko alam kung sino nag-interview sa kanya. Tina Monsod yata yung nag-interview sa kanya. Basta anyway, ito po si former COA chairperson Grace Pulido Tan. Okay, so tingnan ko kung mapapakinggan ninyo. Ay, wala palang boses. Ito is subject to liquidation by certification.
without any requirement for any documentary or evidence. 1998, ngayon 2013, January. Bakit ngayon lang lumabas yan? Actually ho, as I said, noong 2011, lumabas na po. Ayan. Except that you were quiet about Of it. course, But kasi you, ayaw naman namin ng publisidad or whatever, but we were quietly doing our work. so you haven't answered my question, and this is strictly an opinion on So, ayun na nga, no, si Grace Pulido Tan. Tama ba? Nalimutan ko na. Basta yun. Malinaw po na hindi kinakailangan ng madugong pag-audit. Merely certification is enough. So, ito na nga. Dahil tumatakbong senador, itong si Heidi Mendoza, narinig nyo ba siyang sumagot? Narinig nyo ba siyang susugan yung naging pahayag ni Attorney Rowena Guanzon? Ano po yung sinusulong? Ano po yung laging sinasabi ni Heidi Mendoza? So, wala po tayong naririnig, di ba? Ibig sabihin, si Heidi Mendoza po ay pinklawan. Ayaw niyang makisali sa gulo. Kasi kung tutuusin, pwede niyang sabihin na nagkakamali. Pwede niyang sabihin na maling-mali dito ang mga kongresista. Maling-mali itong mga kongresista na ito sa pagbibintang kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi si Heidi Mendoza ay pinklawan. Ibig sabihin, gusto niya talagang mawala si BP Sara. Kasi nga, si BP Sara ang malaking magiging kalaban po nila sa 2028 presidential election. Yung pinklawan na yan, dilawan na yan, may pangarap yan sa 2028. Di ba? May pangarap yan. So, napakadali niyang sabihin, lalo pat hindi pa siya nagtatagal. Di ba? Taga-COA siya eh. Currently, taga-COA siya. Bago siya tumakbo bilang senadora, ay nasa COA siya. So, kaya nga nung natalo siya, biglang naisip ko, buti nga sa'yo na natalo ka, isa kang plastic. Di ba? Isa kang plastic na tao. Buti nga sa'yo natalo ka. Kasi andun na yung opportunity eh. Andun na yung pagkakataon, tumatakbo ka bilang senador. Bakit hindi mo ipinahayag yung totoong nangyayari, yung totoong nagaganap currently sa COA? Ang dali lang naman sigurong magpa-interview para sabihin na, ay, ganito po kasi ang practice talaga ng COA. Certification lamang po yung kailangan namin. Yan po yung nasa guidelines eh, na yan po yung nasa rules. Yan po yung trabaho na ginagawa namin kapag nag-audit kami. Merely certification is enough. Di ba? Mahirap bang sabihin yun? Mahirap po bang sabihin yun kung talagang nagsasabi ka ng totoo at wala kang motibo na masira ang kredibilidad, ang pangalan ni Vice President Sara Duterte? It's very obvious. It's very obvious. Nakikipagtulungan ka sa mga kongresistang ito indirectly. Indirectly sa pananahimik. Ayaw mo magsalita. Kumbaga pinupush mo talaga yung mga kongresista na imbestigahan yung confidential fund ng Office of the Vice President. Again, inuulit ko, si Attorney Rowena Guanzon nagsalita na. Yung ilan sa mga COA commissioner nagsalita na. Pare-pareho yung sinasabi nila. 'Di ba? Pare-pareho yung sinasabi nila. Merely certification is enough. Okay? Merely certification is enough. Okay? So, dahil nga po certification lamang ay enough na, sapat na, aba, ay napakadali lamang pong ipaliwanag yun. Eh hindi, nananahimik ka, bagkus tila nais mong sabihin na
Sige mga kongresista, mga congressman, i-push nyo na yan. I-push nyo na yan. I-impeach na ninyo si BP Sara. Dahil kaming mga pinklawan, tahimik lang kami pero makikipagtulungan kami indirectly. So yan po yung nakita kong motibo dito. So as you can see, dyan sa picture na yan, sino ba ang kasama ni Heidi Mendoza? Laila de Lima. Diba? Laila de Lima at iba pa. Mga pinklawan. So it shows na itong si Heidi Mendoza, kapag nanalo, ay isang trapo. Okay? Kapag nanalo, ay isang trapo. Kasi kung ako po ay matinong opisyal, matinong tao na gustong maging senador, lalo pat kagagaling ko dun sa opisina bilang COA commissioner, I will tell the truth. No, I will tell the truth. Sasabihin ko, ganito yung ginagawa namin. Hindi nyo kami dapat i-audit. Wala kayong karapatan. Commission on Audit lamang ang may karapatang mag-audit. Hindi ito karapatan, hindi ito mandato ng House of Representatives. As easy as that. Madali ninyong sabihin yan. Kasi nga, nasa opisina kayo ng COA eh. Pero, hindi mo ginawa. Hindi mo ipinagtanggol na kagaya po ni Attorney Rowena Guanzon. No? Kaya saludo nga ako kay Attorney Rowena Guanzon eh. Kahit sabihin na nating dilawan o pinklawan itong si Attorney Rowena Guanzon, in-uphold niya yung katotohanan. Diba? In-uphold niya yung katotohanan. Nagpa-interview pa talaga siya at sinabi niya talaga na ito yung proseso ng COA. Certification lamang. Pero bakit hindi mo magawa, Heidi Mendoza? No, bakit hindi mo magawa, Heidi Mendoza, yung ginawa ni Attorney Rowena Guanzon? So, isa kang trapo. So, mga kaibigan, tandaan po ninyo ang pangalan ni Heidi Mendoza. Okay? Panigurado po ako, sigurado po ako, kung ngayon nga lang na 2025 May election, katatapos lamang ng kanyang stint bilang COA commissioner ay nagsisinungaling na at hindi na sinasabi ang tamang proseso, eh ano pa kaya, how much more kung maging senador ito. Okay? So yun lamang mga kaibigan, pag-usapan natin sa part 2 yung sinasabi kong legal maxim, no? Yung legal doctrine mga kaibigan, na kung saan ay maaaring magamit na depensa ni Vice President Sara Duterte. Okay? O ng kanyang kampo. Kaya kinakailangan po natin dito ng mas mahusay na talakayan. So sana ay mapakinggan po ni Attorney Neil Abayon. Sino pa ba? Yung nabanggit kong abogado na iba pa, magagaling na abogado. Si Attorney Regal. Oo, si Attorney Regal, mahusay din po yun. Tapos, yung isa pong abogado, yung nagtrabaho po sa office ni former President Duterte. Nalimutan ko po yung pangalan. So anyway guys, no, yung susunod na video ko, promise, ano po ito, isang napakalaking depensa na maaaring magamit ng kampo po ni Vice President Sara Duterte upang matigil na itong mga usapin na ito against the Vice President Sara Duterte.